yung pamilya natin mga tol. Pero ayun mga tol, may konting problema po mga tol na hindi natin na layan. Ang disgrasya pala yung papa ko. Ayun mga tol, ay parang gipit namin, parang gipit ni mama. May kapatid pa kasi ako tol na maliit pa, ilang buwan pa yun. Hindi mga tol, kahit no, kahit masakit sa dibdib ko mga tol na ganun yung nangyayari sa papa ko. Ganyan talaga mga tol, ganyan talaga yung buhay. Minamalas ka talaga, butin ka ng malas. Hindi naman tayo perfecto lahat na tao. May ano din tayo, may mga sipiatan. Hindi natin nalalaman, hindi natin alam kung paano, ano yung disgrasya. Hi, what's up tol? Isang mapagpalang gabi po sa lahat po sa ibang bansa dyan, kung umaga pa po dyan sa inyo. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga tol. Muling nagbabalik po mi Kuya Dun sa 07 po. Yan tol, thank you so much po sa mga dasal po niyo sa amin at sa mga taong tumulong po sa amin, sa mga taong nagbigay blessings po. Ang Panginoon na po ang bahala bumawi po sa mga kabaitan na ibinigay niyo po sa amin, lalo na sa kasama ko dito na sila si Commander Tres at saka si Elmer ay nakaalis na mga tol. Nakaalis na po sila sa kanya-kanya nilang pamilya, nakauwi na sila mga tol. Especially mga tol, nagpapasalamat po ako sa taong tumulong po sa amin, lalo na po kay Ate Mia. Shout out po sa iyo Ate Mia po. Ingat po kayo palagi, God bless po sa inyo. Ipagdasal po namin yung kaligtasan ng anak mo po na ngayon ay nasa hospital pa. Pagdasal po namin yung kaligtasan niya, sana po ay amin po ng Panginoon na sana ayos na po yung problema ninyo. So yung mga tol, ipagsabay po natin pagdasal po yung taong tumulong po sa amin, at para makaalis sila Romnick, yung mga taong tumulong po, o yung makaalis yung si napupulol ako mga tol, si Elmer at saka si Ronnie. So nakaalis sila mga tol dahil sa may mga taong nagbigay tulong para makaalis sila o makauwi sila sa kanya-kanyang pamilya, kasi may mga pamilya din sila mga tol. Critical din yung buhay ng pamilya ni Ronnie. At saka ngayon mga tol, meron na naman akong kunting problema kasi si Romnick, nalukit na namin yung pamilya niya, o nalaman na namin kung saan nakatira yung pamilya niya. Sa matagal niyang inaasam-asam mga tol na mahanap yung pamilya niya, mama at papa niya, kapatid, nalukit na po namin mga tol kung saan nakatira. Nakontak namin. Masaya si Romnick at nakontak namin yung pamilya niya. Pero deep inside mga tol, mayroon palang kalungkutan na nangyayari sa pamilya ni Romnick mga tol, no, dahil sa papa niya na disgrasya pala mga tol, yung paa. Iwan ko kung nabali ba yung paa mga tol. Hindi daw makapaghanap buhay. Paano na, may mga kapatid pala to si Romnick mga tol na maliit pa. Kaya nagporsige kami mga tol na puntahan yung pamilya ni Romnick, pero hanap pa muna po ako ng kasi hindi po pwedeng iwan ko muna dito sa bahay yung mga kasama ko dito ng biglaan. Alam niyo naman, critical din yung sitwasyon namin dito mga tol. Kaya hanap ako ng mag-sit ako ng araw ba, napuntahan namin yung pamilya ni Romnick para malaman namin kung ano talagang sitwasyon. Pero na talaga namin mga tol, na yung papa ni Romnick na disgrasya pala yung paa, na hindi na makakalakad. Bagong-bago pa lang daw na dahil sa paghahanap buhay ba, na disgrasya. Naghanap buhay para makakain yung pamilya, na disgrasya pa mga tol. Kaya yun ang iniiyak ni Romnick talaga, at gustong-gusto niya na puntahan yung pamilya niya. So yan, subaybayan nyo lang po itong video mga tol. Pakishare po ng video nito para aabot po tayo sa ibang sulok dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao po.
na nanonood po ng video ito. Paki-share na lang po mga tol. At saka ibigay ko po itong cellphone kay Romnick at si Romnick na po yung bahala mag paliwanag sa inyo. So ayun mga tol, shout out nga pala ibigay kay Romnick yung itong CP. Shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Ate Mia. Thank you so much po Ate Mia. Shout out kay Ate Lourdes. Shout out kay Tita Elizabeth. Shout out kay Nana Elizabeth. Shout out kay Tita Vilma. Shout out nga pala kay ate, sa lahat ng mga ate ko dyan, mga tita, mga lula at kuya. Shout out nga pala kay Pastor. Ayan, shout out po sa iyo Pastor. Isa din po sa nagbigay ng tulong. Shout out po sa iyo at lalo na kay Ate Lynn at saka kay Sir Jeep Alvarado. Ayan, shout out po sa iyo Sir. At saka kay sino pa? Si Ate Rosalinda. Ayan, shout out po sa iyo Ate. Thank you so much po. At saka Ate Rosie. Thank you so much po Ate Rosie. So yan lang mga tol. Basta shout out sa lahat-lahat po nang nabigay ng tulong po sa amin. Shout out po sa inyo lahat ng supporters ko po. Shout out po, mahal ko po kayong lahat mga tol. Ingat po kayo dyan palagi. God bless you all. Basta dasal lang po tayo palagi mga tol kung ano yung ginagawa natin. Malagpasan din natin yung bawat mga problema na walang ibinigay ang Panginoon na problema na hindi natin malagpasan, mga pagsubok ba. Kaya tayo binigyan ng pagsubok ng Panginoon dahil kaya natin. So yun mga tol, ibigay ko muna ito kay Romnick itong CP para magpaliwanag siya kasi magsi-CR muna ako mga tol. Nick, paliwanag ka muna sa kanila. Ay mga tol, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat, no? Ito mga tol ay doon muna kami sa kwarto ko eh. Dito lang kayo sa sa Huwag mong ipakita yung natin. Mga tol, dito po kami sa loob ng kwarto. Hindi kami makita ng mga man dyan, yung mga bandido. Hindi natin alam kung papasok sila kagad. So, mayong narinig ni kanina mga tol. Ni Kuya Mikoy. Mayong narinig ninyo na yung natin nalukit na yung pamilya natin mga tol. Pero mga tol, may konting problema po mga tol. Hindi natin na layan. Ang disgrasya pala yung papa ko. May mga tol ay parang gipit namin, parang gipit ni mama. May kapatid po kasi ako tol na maliit pa, ilang buwan pa yun Masakit mga tol kahit masakit sa dibdib ko mga tol na ano yung nangyayari sa papa ko. Ganyan talaga mga tol, ganyan talaga yung buhay. Minamalas ka talaga, butin ka ng malas. Hindi naman tayo perfecto lahat na tao. May din tayo. May makasipyatan diba? Hindi natin nalalaman. Hindi natin alam kung paano, yung disgrasya. Buti na lang mga tol, hindi na yung papa ko. Buti hindi na patay mga tol dahil sa motor. Buti nabalian na nabali lang yung paa niya. Kaya mga tol, talaga ako. Ayun, sobrang ipit talaga namin ni Kamikoy. Yung pera na, pag may pera kami, bibili lang kami ng bigas para pagkain namin dito. Mga ano pa dyan sa kusina namin. Talaga mga tol. Mga tol, suportahan niyo ako mga tol. Para maano lang yung papa ko. Lang siya ng gamot. Kasi sabi ni mama kanina, nag-chat kami ni mama, sabi niya na yung gamot niya, yung gamot ni papa ay sobrang mamahalin talaga matol. Yung isang stab lang ng tambal, yung malaking tambal doon ba,
hapit 1K yung isang stab lang na tambal. Tapos wala akong binigay doon kasi wala pa akong pera mga tol. Pero hanap na ako ng paraan mga tol para mabigyan ko sila mama o pupuntahan namin doon. At saka ano kami ng araw na pupunta kami dalawa ni Kamikoy. May konting pera kami. May konting pera ako. At ano ba? Yan na ako sa sitwasyon ni Papa ngayon mga tol. Wala pa akong nabigay ng pera pero hindi natin alam. Bibigyan tayo ng Panginoon. Pero ganun mga tol. Pagdasal na kayo mga tol. Pagdasal na mga tol na hindi magtatagal si Papa. Makaalakad din. Ikaw talaga kaya tol. Kagabi mga tol, hindi ako lumpas, palagi na ako nagmumukmuk at umiiyak kasi yung nangyari kay Papa na yung paa niya nabalik, kaya masakit sa pakiramdam mga tol na maganon yung pamilya mo. Ito mga tol, sama ko po dito si Janjan mga tol. Dito po natutulog. Ito po Janjan mga tol. So, hindi kami mga tol, hindi kami kumpensa. Doon nag-CR muna si Kamikoy. Sasabi niya na magsi-CR muna siya. Kaya ako muna yung nag-ano ng camera. Tawa kasi yung CP ko mga tol ay lubat. Charge muna ako para mamaya makachat ako kay mama. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saka ngayon na akong puyat mga tol dahil sa narinig ko kay Papa. Palagi na akong puyat. Sakit yung ulo ko. Hindi ko alam yung pakiramdam ko, parang sobrang init ng katawan ko. Mga tol, diyan yung boses ko. Inubo kasi ako eh. Wala na akong bibili ng gamot sa abo ko. Konting ano din ako. Kasi sakit yung ulo ko. Sobrang init. Narinig ko yung ni Papa na nabali pala yung isang paa niya. Hindi ko talaga alam kung anong